Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal naming taga-subaybay, kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating programang IB Talakayan. At siyempre kasama po ang inyong kapatid, Mel Elizalde po, mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting dito po sa Calacang, Maynila. Ngayong umaga ay Thursday, Thursday, October 26. Malapit na po ang ating barangay election. Sa Lunes na, hindi po ba? At syempre, tayo po ay nakatuon ngayon doon dahil tayo yung boboto, no? Sa ating mga barangay. At syempre, tayo pong lahat ay nakatuon ng mga kaganapan ngayon. Dahil sa hindi naman po lingid sa ating kaalaman na marami pong mga patayan ng nagaganap sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na dahil dito sa mga eleksyon na to, isipin nyo, barangay election pa lang ho, nagkakapatayan na, no? Ano pa ho, at yung national election na, no? Hindi ho yata maalis ito. Pero bago ho tayo tumuloy sa pag-usapan ng barangay election, talakayin ho natin. Paano ba nagsimula ang barangay? Bakit ho nagkaroon ng barangay-barangay? Yan. Alam nyo, kinakailangan malaman ho natin talaga yan. Paano nagsimula? Alam nyo po ba, mga kasama, sa Pilipinas lang po, ang may barangay local election. Opo, may barangay local government unit. Bakit? Kasi po sa ibang panig ng mundo, sa ibang bansa, ang pinakamaliit na unit ng political unit nila ay municipality. But then, dito po sa atin sa Pilipinas, wow, talaga, hinati-hati pa at pinagbigyan pa. Ito yung sinasabi, bukod sa municipality, meron pang pinakamaliit. Sa atin po, yung pinakamaliit na political unit ay walang iba kundi ang barangay. Yan, di po ba? Pero bago ho pag-usapan natin uli, yung pinakamaliit na unit ng political unit, yung barangay nga, ay pag-usapan muna natin ba, saan po ba galing ang salitang barangay? Alam nyo, nung araw, nung unang panahon pa, sinasabi po, mula sa salitang balangay, ang barangay. Ano po ibig sabihin ng balangay? Balangay ba yun? Balangay ay isang bangka. Nung unang panahon, ang mga ninuno natin po ay bumabiyahe sakay ng balangay. Paraan ho nila ng pagbabiyahe ho ito. Mga mandaragat ang ating pong mga ninuno. At ito po isang interesting thing natin na pag-uusapan. Kaya po yung ngayong sa panahon ngayon, alam niyo po, ang maraming Pilipino seafarer, no? In fact, 25% ng seafarers o seaman, puro Pinoy. Opo, alam niyo kung bakit. Yun nga po, mga ninuno natin, mga mandaragat, bumabiyahe sa iba't ibang pulo. Ngayon, kung tawagin natin ay ibang bansa. So, ang daigdig o profile ng mga ninuno natin ay mga mandaragat. No? Kaya marami ho sa ating mga kabataan ang na-link sila sa pagiging seafarer. So, yun nga po, sinabi nga po from the book of entitled Elementary Forms of Religious Life, written by Emil Durkheim, sabi ho niya, we considered ourselves as descendants of crocodile. Crocodile. Hindi naman ho siguro maganda pakinggan yan. Kasi sa politika, pag sinabang
buaya o crocodile. Ibig sabihin, medyo masama pakinggan ho yun, ano? Pero ang ibig sabihin po dito, crocodile, sanay po tayo sa dagat. Yan po ibig sabihin nito. Kaya sinasabi na ang mga Pilipino ay talagang born mandaragat. Hindi ho mandaragi ito, mandaragat. Kaya nga po, sabi nga po nila ay nagmula ay sa ating lahi o sa mga Pilipino ang napakaraming seafarers. Kaya kasi ang lahi po nating pinagmulan ay mga mandaragat. Yan. So, yan ho. Pero bakit nga ba ho nagkaroon ng barangay? Naisipan nyo kung bakit mayroon nga tayong barangay election. Yan po ay noong panahon ni President Ferdinand E. Marcos, in-institute po niya sa kanyang political unit ang barangay, maging political unit ang barangay. So, yun ang nangyari. Kaya mula noon hanggang ngayon, meron tayong mga pinakamaliit na political unit, ang barangay. Pero wag niyo pong iisnabin. Ha? Alam niyo po ba? Nagtataka ho kayo siguro o baka yung mga nakakaalam tungkol sa mga barangay na yan ay napaka-powerful. Anak ng baka. Punong-puno ho sila ng powers. Hindi ho kilikili powers to. Powers ho talaga, no? Kasi yung mga nasasakupan nila ay talaga namang malaki. Kung malaki po ang nasasakupan, abay mas malaki po ang budget. Di po ba? Yan na sinasabi nga ho yung IRA, yung internal allowance, revenue allowance, pag malaki, ha? Allotment, opo. Sorry, hindi po allowance. Baka magalit sa akin yung may internal revenue allotment bilang barangay captain. Ayan, kapag mas malaki po ang populasyon, mas malaki po ang IRA, yung internal revenue allotment. Kaya, napapansin niyo po ba? Ang dami pong sa bawat barangay, uso ho yata yung mga squatterics, yung mga squatters, no? Hindi ba kayo nagtataka? Paano hindi napansin ng barangay chairman yan na bigla na lang doon sa lugar na yon may nag-squat? At pagtapos, ano po ginagawa ng kanilang mga kagawad? No? Yung mga barangay tanod. Bakit hindi na i-report kay barangay chairman? Barangay chairman. Barangay chairman, mayroon pong mga taong nag-squat doon sa lugar natin. Paano ho yan pagkukuha sila ng paano ho kung kukuha sila ng clearance kay Kupitan? Kapitan, di ba? Yun. Paano kukuha? Pero sila po ay pinagbigyan. At alam niyo po, kahit doon sa lugar namin, meron hong isang lugar doon na puro squatterics ang nakatira. No? Parang naalala ko po yung nangyayari dito sa Maynila noon di ba? Kaya hindi raw pinapalayas yung mga squatterics. Malaking bilang ho yan pagdating sa botohan. Ito, hindi tayo nagsasuggest dito ng anong kalokohan. Ito po ay talagang alam halos lahat ng tao. No? So, yan po, habang mas maraming tao, maraming squatterics, maraming boboto sa atin, no? Sa barangay. No? Kaya paramihan ho yan, palakihan. Naalala ko po yung aming lugar. Dati ho, yung lugar namin, isang barangay lang. Hinati pa sa dalawa. Kasi ho, medyo nagkakairingan. Masyado malaki ang barangay mo. Tingin natin sa dalawa yan. Ayan, kaya barangay 1 at barangay 2. Alam nyo na ho, ibig sabihin yan. Hindi ako papayag. Ikaw lang magiging barangay chairman. Ako rin. Diba? Parang ganon. Yun nangyari. So, it's a public knowledge na yung pong ating mga barangay chairman ay talaga namang pinapayagan yung mga squatteric, no? Kasi kung hindi niya ito pinapayagan, hindi ho dadami yan. Siyempre, pauwi niya sa probinsya. Bakit kayo nag-squat niya sa lugar na yan, ha? Anong karapatan ninyo? Dapat sa umpisa pa lang, mga 3, 4 na, o 3 man lang na nag-squatter doon, mag-squat. And siyempre, malalaman ho ng kanyang mga tanod, mga barangay tanod, no? Kaya mga barangay kagawad ba tawag doon? Barangay tagay daw. Okay. Siyempre malalaman, i-report kay kay chairman. Chairman, meron nung nag-squat siyempre, kung talagang maayos, ibig sabihin,
kung talagang wala siyang agenda, papaalisin niya yon. Ba't kayo nandiyan dyan? May-ari yung lupa na yan. Baka magkaroon kayo ng problema. Later on, ma-eject kayo dyan. Mas maganda, umuwi na kayo sa probinsya. Ayan, di po ba? Hindi nga po nangyayari. Kaya kahit po dito sa Metro Manila, santang katutak ang squatteric. No? Bakit? Sinasabi nga po, wag naman magagalit sa atin yung ating mga politiko. Kailangan po nila yan kasi pagdating ng botohan, dagdag. Maraming dagdag ho yan sa boboto. Di ba? Kaya pag pinalayas nyo ho yan, bawas ang boto nyo. Ayan. Di ba? Ganun talaga yun So, sa Monday ho, ang botohan natin, no? Be sure na boboto po tayo doon sa ating kilalang barangay na kung saan makapaglilingkod sa ating komunidad at talagang maghahatid ng kagalakan at kasiyahan dahil siya ay tunay na maglilingkod. Kasi yun naman ho kasing mga mamamayan natin ang merong kasalanan minsan nakukuha sa lagay. Lagay is my guy. Wag naman ho ganyan kasi tandaan nyo po ito ang pinaka-smallest unit. Ngunit, dadapat. Subalit. Pero, ayan o sinasabi. Ito ho ay, ang barangay po ay isa sa mga merong karapatan at malaki ang power nito. At nangengelam ho ito. Huwag nyo nang ikaila pagdating ho ng national election. Talaga, lapitan kasi ng mga politiko yan no? Pag sinabi, sa atin si chairman, di ba? Ayos na. Ibig sabihin, yung komunidad na yon ay sinabi na ni chairman na, mga kapatid, alam na natin kung sino iboboto natin. Si ganito, si ganyan, pag ganyan. Alam niyo po, pagbotohan, sari-sari ating malalaman no po. Pero bago ho tayo magpatuloy, may shoutout tayong nag-iisa rito. Mr. Chot Velasquez. Watching Tita Mel. Thank you so much. Ayan po. Pero ang nakatutuwa po kasi dito sa barangay, hindi ho nakakatuwa no? Ngayon pa lang, nagkakaroon ng mga patayan, binaril, etc. Tinambangan, mga ganyan. Bakit? Ang tanong. Ano lang ho ito kumbaga, maliit na unit ng leadership, pero bakit ho nagkapatayan? Kasi may budget ho yan di ba? Kaya nga sinasabi natin, yung IRA nila na Internal Revenue Allotment, palaki ng palaki yan pag malaki ang barangay, pag marami siyang mga tao, pag marami siyang malaki ang kanyang komunidad na nasasakupan. Alam niyo po yan, di po ba? So, at siyempre, ang alam natin sa barangay, meron silang limang tanod ba o 7? 7 na tatanod-tanod. Yung mga tanod, no? Na taga-tanod ng mga katiwaliang nangyayari, no? Na taga-report ng ating chairman, no? At siyempre, kailangan hindi lamang po yung chairman ang ating lilimiin. Talaga ba itong chairman na to talagang ito ba ay magbibigay ng mahusay na pamamahala sa komunidad na kanyang nasasakupan? At ang kanyang mga tanod ba ay talaga ba namang committed na maglingkod na pag tinawag ng mga mamamayan o komunidad, may mga kung ano mang nangyari, talaga namang tutulong, di po ba? Yun ang ating nasa sa isip. Dapat. Dahil kung magbabarangay, tanod-tanod lang kayo dyan, magtatatanod lang kayo, pwede ba? Huwag na kayong tumakbo. At saka isa pa ho, meron tayong nabasa dyan na isa, tatakbo ka na naman. Wala ka namang nagawa. Ano ba kailangan mo? Kita niyo po sa Facebook. Nakakatawa no? At para namang hindi naman yata nahihiya yung parang pinatatamaan na yun. Alam naman natin yung sarili natin kung sino tayo di ba? At alam natin kung tayo man ay nabigyan ng pagkakataon na maupo bilang tanod o barangay, di ba? Alam mo natin yung sarili natin. Tayo ba ay nakapagbigay serbisyo sa mamamayan? Sapagkat yan ho ang role nyo Kaya nga, tinatawag silang honorable. No? Kasama pala yung sa mga honorable. No? Honorable Barangay Chairman. Okay? Ang galing, no? Di ba? Kaya, alam niyo po, marami hong sabi-sabi na walang pumatakbong barangay chairman na walang pira. Karamihan.
karamihan no ng tumatakbo doon sa ng barangay chairman, may pera yan. Siyempre, pag may pera ka, somebody ka. At hindi ka magiging chairman. Kung hindi ka mapera, nakalulungkot. Pero meron naman hong tumatakbong barangay chairman na wala ngang pera pero kilala ng mga tao sapagkat may puso at mayroong paglilingkod. Abay, yan ho ang pansinin natin. Hindi yun dahil may pera siya, dahil siya ay nakapag-aral ng may doctoral, etc. Ito namang kalaban ay isang maliit na businessman lang, pero may puso sa mamamayan. Sana tignan ho natin yung ganung bahagi, no? Marami ho dito sa atin sa Maynila, sa Karatig Pook, sa mga probinsya, mas kilala ho natin yung mga leaders natin o magiging leaders natin na tatakbo. Siyempre, yung background niyan, kilala ng mga tricycle driver, no? Alam niyo po, may ugali ako pag umuwi ako sa gabi. Yung sinasakyan kong tricycle, ini-interview ko pa . Kamusta naman? Sino ba ating German dyan? Ha? Alam niyo, mga marites din ho yung mga tricycle driver na yan. Ay, sino ba ibaboto nyo? Ay, naku, yaw ho namin dyan. Mukhang ano ho yan ganyan. Ganun ba? So, nagkakaroon ho tayo ng, knowledge kung sino-sino kasi sa lugar namin. Ilan ba yung tumatakbong chairman? Parang 2 yata, 3. Pero mayayaman yung 2, yung isang maliit na businessman lang. Mga ganon. Pero ang sinasabi nga po natin, hindi kinakailangan maging mayaman ka pero wala ka namang puso sa paglilingkod. Ang kailangan po natin ay isang mamamayan na handang maglingkod. Dahil itong pagiging barangay chairman, ito ho ay isang maliit na political unit. Subalit, powerful ito. At isa pa, malaki magagawa ninyo. And you should know kung sino po yung mga nasasakupan nyo. No? Kilala nyo kung sino yung mga addict doon. Di ba? Imposible hindi nyo makilala. Kilala nyo, mabanggit lang yung lugar. May addict dyan nakatira. Parang ganon, di ba? Pagka ganyan ng barangay chairman, palakpakan natin. Ibig sabihin, he knows very well yung kanyang mga nasasakupan. Kung tutulog-tulog naman yung barangay chairman nyo at wala namang ginagawa, nagre-rely lang doon sa mga marites na mga tanod, natatanod-tanod, wala akong mangyayari sa atin. Tandaan nyo po dito nag-uumpisa ang ating political unit sa barangay. Ayan ay tutulong sa ating national political nabotohan later on. Sapagkat parang siya ang nagpipid na ito yung aming mga problema sa barangay, ito po yung ating mga kinakailangan, mga ganon, di ba? Yan ho ang talagang nararapat na iupo. Ngayon, kung kaya lang iuupo dahil, kapatid dati ng barangay German yan kailangan yan din na manalo. Wow! Hindi ho sapat na yun. Hindi sapat na kwalifikasyon. Tandaan niyo po, ang kwalifikasyon, handang maglingkod at maging mabuting sa kanyang mga nasasakupan. So, good luck po sa ating lahat sa ating pagboto sa ating mga barangay on Monday. Maaga pa lang, bumoto na kayo at siguruhin ninyo na boboto kayo. Kanina narinig ko sa radyo, nung papunta ako dito sa Manila, ang sabi, bawal daw yung, kasi kaya yung ibang botante, nililitratuhan po, anong ibig sabihin? Binibigyan nila ng shot sa litrato yung kanilang, anong tawag doon, sa papel na isuhulog doon sa kawan. Parang katunayan na kayo nga ay bumoto. Kasi bakit kaya nililitratuhan? Sabi nung iba, kasi iniiba naman nila Parang gano'n, no? At ako po ay nagtaka dahil para ho bang national election pala to. Meron pala ho palang mga barangay watchers, no? Voters watchers sa barangay. Wow, no? Parang national election, di ba? O kaya yung mga mayoral election, pagka yung maglalaban ng mga mayor, may kanya-kanya silang watcher, no? Pagbilangan. Kasi alam niyo po, dati po ang bilangan ng boto ay viva voce, no?
O tatawagin yung pangalan tapos isusulat ko, ayan, taas ang kamay, mga gano'n, no? O kaya binabasa po yung mga inelect ninyo. Ngayon, di po Kaya nga, sabi nung mga matitino ba tawag natin doon? Matitinong voters, kailangan makasiguro kami na hindi pinalitan yung aming mga binoto, kaya gusto namin malitratuhan. Pero, bawal daw po yun. Bawal ba yun? Bawal because of the sanctity of ballots. Pero nilalapastangan din. Ito, yung iba kasi parang naniniguro lang No? Ang sabi ho dito, si Miss, shout out kay Miss Ina ng Agusan del Sur sa running for Kagawad. Wow. Sa Agusan del Sur yan. Hindi ba nandun yung merong meron ba hindi, yung kay Santo Niño ba yon? Yung nasa dyaryo na puro kalokohan. Doon ba yon sa Agusan? Kaya nga sabi, Miss, shout out kay Miss Ina ng Agusan del Sur running for Kagawad. Wow, okay. Good luck sa inyo, Miss Miss Ina ng Agusan del Sur na running for Kagawad. Ayan po, O sa lahat po ng mga kandidato, ako po ay bumabati sa inyo at sana kung sakali po kayo ay mahalal, tandaan niyo po na meron kayong katungkulan sa bayan, no? Wag niyo pong maliitin yung inyong gagawing katungkulan kapag kayo po ay nahalal. Sana po ay, kasi dito tayo magsisimula, diyan kayo magsisimula. Anong malay niyo pagka kayo nahalal na barangay tanod, no? Next time around, naman kayo ng congressman, councilor, na, di ba? Pataas ng pataas yan. Yan po ay kung makikita ng inyong mga nasasakupan na you really mean what? Paglilingkod. Baka naman you really mean ano yon? Iba na yon, no? Kaya nga, lahat po tayo ay maagang bumoto sa Lunes at syempre, nasa isip na natin o naisusulat na natin sa ating isipan kung sino yung mga dapat nating iboto at harinawa ang ating pong mga lumabas na mga barangay chairman ay tunay na maglilingkod at yung karapat-dapat, no? Good luck sa inyo at syempre, bago po tayo maghiwalay, gusto kong batiin yung ating mga kaibigan. Si Dr. Leticia Cerceda, ang pinakamagandang doktora na nakita ko sa balat ng lupa. Kumusta po kayo, Doktora? Of course, Mr. Rudy Santo Domingo, our friend who is a licensed broker and at the same time CPA. Mr. Ray Pabilona, the great CPA of Manila. Yan. Mr. Ergard Militar from Los Angeles, USA. Thank you so much, Mr. Militar, sa inyo pong tulong. No? Kumpadre po kasamahan po na aking banayan sa Philippine Ports Authority at ngayon ay migrate na sila sa Amerika. And Miss Pia Kaiser, Mr. Hernando Guanlao, my cousin, and of course, itong aking pong anak-anakan na si Giovanni Sabala. Kumusta ka na anak? I'll call you later, ha? And June Bombay. June, thank you for texting me. Sige, sabi mo, susupresahin mo ako dito para mabisita ako sa opisina. Thank you so much. And of course, I want to say hello to my friend from USA, si Miss May Soner Garcia from USA. Ano yan? Alam niyo po, mga kaibigan ko yan at nung ako po yung pabalik-balik sa Amerika, malaking tulong sila sa akin. No? And Miss Cholay and her gwapong husband, Hil Ontiveros, also from USA. Thank you very much. And Dr. Loida D. Diaz, our forever principal, one of the best principal in Manila, Dr. Loida D. Diaz. And our good friend and my comadre Antonieta D. Tapang, ang pinakamagaling na writer ng mga books dito po sa secondary schools ng Manila. Siya po lahat halos ang sumulat niyan. And Architect Mike Guevara. And of course, I want to say a special hello to Miss Lita Lim Lopez from USA also. Yung ating yung pinsan ay dinalaw ko kagabi. No? So,
nais ko rin pong ipaalam sa inyo na ang ating pong teacher talk will be on air very soon at kami po ay nag-meeting kahapon sapagkat ang ating pong mga kasamang guro, walang iba kundi si Miss Emily Briones Molo and teacher Eunice Abanto. Nagkaroon po kami ng pagmi-meeting para malalo pong mapaunlad ang ating pong programang Teacher Talk with the help of our new members, Miss Concepcion. Ayan po si Ma'am Concepcion, alam niyo po, isang mahusay na dito po sa isang malaking tao dyan sa DepEd at hanggang ngayon po ay may puso siya para sa mga guro at alam niyo po, siya pala yung isa sa mga anak ng aking pinagpipitaganang principal sa Raha Soliman High School during my first years doon sa Raha Soliman High School. At napakaganda po ng memories ko with this very helpful at saka talagang brilliant na principal si Dr. Concepcion. No, na medyo namayapa na long time ago yata, no? At ako'y nagagalak na na-meet ko po yung kanyang daughters sa pamamagitan ni Miss Molo and Miss Abanto. So, stay with us, siyempre, lalo na pag Saturday, para malaman po ninyo at marinig ang ating mga kaganapan sa Teacher Talk na ating pong ipinagmamalaking programa. So, hanggang sa muli, don't forget to follow us, share us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. Shout out Miss Ina, ayun na pala, nabasa na natin. So thank you very much po sa mga walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.